Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin at ito ay pangungunahan ni Maria Teresa sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, Binibining Labirin. Kamusta kayo ngayong araw na ito? Okay lang po. Kumain na ba kayo ng almusal bago pumunta dito sa eskwelahan? Opo. Mabuti. So ngayon ay magtatala ako kung sino ang lumiban sa ating klase. Sino ang wala dito sa ating klase ngayong araw? Wala po ma'am, lahat po ay present ngayong araw. Magaling! At kayong lahat ay kumpleto sa ating klase. So, bago magsimula ang ating klase, gusto kong sundin ninyo ang ating classroom rules. Una, maging tahimik kapag nagsasalita ang guro. Ikalawa, itaas ang kanang kamay kung may itatanong at sasabihin. At pangatlo, maging marespeto sa kapwa kaklase. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo, teacher. Magaling. So, at ngayon, gusto niyo bang sumayaw mga bata? Opo. So magsitayo ang lahat para sa ating sayo at gusto kong sundin ninyo ang nasa video. Opo. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Mabuti. Okay. So, kumusta naman ang sayaw mga bata? Okay lang po, teacher. Nag-enjoy po kami. So, kung gayon, ay dadako muna tayo sa ating aralin. So, bago tayo magsimula, meron muna akong itatanong sa inyo. So, sino sa inyo ang makakasagot kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Ako po, teacher. Okay, Maria Teresa? Ang tinalakay po natin noong nakaraang araw ay tungkol sa entrepreneurship po, teacher. Mahusay. So, bigyan natin ng 3 palakpak si Maria Teresa. So, magaling. So, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa ligtas at responsableng gamit ng ICT. So, sino ang makapagbibigay ng ideya kung ano ang ligtas at responsableng gamit ng ICT? Meron ba sa inyo mga bata? Ako po, teacher. Okay. Tungkol po ito sa kung paano gamitin ng mabuti ang mga technology o gadget, teacher. So, mahusay. Bigyan natin ng 5 palakpak si Maria Teresa. So, ngayon mga bata, meron akong inihanda na gawain para sa inyo na may kaugnayan sa ating pag-aaralan ngayon. Handa ba kayo mga bata? Opo, teacher. So, bago tayo magsimula, meron muna akong babasahin na panuto. So, bago tayo magsimula, nakalimutan ko, meron pala tayong layunin sa ating aralin. So, sa pagtatapos ng talakayan, ang mga bata o kayo ay inaasahang
Natutukoy ang mga pamamaraan upang maging ligtas at responsableng gamit ng computer, internet at email. Ikalawa, nasusuri ang mga dapat gawing hakbang sa paggamit ng computer, internet at nakabubuo ng sariling patakaran na dapat sundin sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email. So, nauunawaan niyo ba mga bata? Opo, teacher. So, mahusay. At ngayon, dadako na tayo sa ating aktibidad. So, pakibasa mga bata kung ano ang ating panuto. Tukuyin sa larawan kung ang mga bagay na ito ay makita at magagamit sa ICT. Isulat ang ICT kung ito ay makikita sa ICT at isulat ang hindi kapag hindi naman ito makita at magagamit sa ICT. So, mahusay. Nauunawaan niyo ba kung ano ang panuto? Opo, teacher. Meron lamang kayong 5 minuto upang sagutin ang mga katanungan. So, para sa inyo, ano ang computer? Computer po ay tungkol po ito sa ICT. Okay, magaling. Sa pangalawa, ano ang telepono? ICT din po. Pangatlo, Hindi. pang-apat, Opo, ICT. pang-lima, ICT. at pang-anim. ICT. Mahusay. So, bigyan ninyo ng mga palakpak ang inyong mga sarili. So, dadako muna tayo sa ikalawang aktibidad. Ngayon, mga bata, tatanungin ko kayo. Itaas lamang ang inyong kamay kung gusto ninyong sumagot. Nakuha? Opo, teacher. So, sa unang katanungan, bukod sa mga bagay na ipinagkita, ano-ano pa ang mga bagay na maaaring magamit at makita sa ICT? So, sino sa inyo ang makakasagot? Ako po, teacher. Okay, Maria Teresa? Laptop po, teacher. Mahusay, bigyan natin si Maria Teresa ng 5 palakpak. Magaling. So, sa pangalawang katanungan, ano ang magandang dulot ng computer, internet at email sa ating buhay? Meron ba kayong ideya, mga bata? Ako po, teacher. Okay. Makatutulong po ito para madali ang ating komunikasyon sa mga mahal natin sa buhay na nasa malayong lugar. Tama. So, mahalaga ang computer, internet at email sa ating buhay upang makipag-komunikasyon tayo o makakuha ng mga impormasyon na ating kailangan sa ating pamumuhay. So, bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. At ngayon, dadako na tayo sa ating aralin na ipipresenta ni Maria Teresa Magtabo. Okay. Ngayon mga bata ay makinig kayong mabuti sa ating aralin. Naintindihan ba? Opo, teacher. Okay. Ano nga ba ang ICT? Ibasa mga bata. Ang Information Communication Technology ay tumutulong sa mga tao upang makakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago at maibahagi. Kabilang na ito ang mga makabagong teknolohiya na pagkukunan ng mahahalagang impormasyon tulad ng computer, telebisyon at radyo at iba pang teknolohiya na makapagkukunan ng mahahalagang impormasyon tulad ng computer, telebisyon at radyo at iba pang teknolohiya na maaaring imbakan maging saan sa pakikipagkomunikasyon tulad ng cellphone o telepono. Okay, so, ang ICT or Information Communication Technology ay
isang teknolohiya na nagbibigay sa atin ng impormasyon. At pwede din natin itong magamit para maging tulay sa pakikipagkomunikasyon sa ating mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar. Okay. Next is, pakibasa mga bata. Tumutukoy ang information technology and Communication communication sa pamamaraan, kasangkapan at teknolohiya na tumutulong sa mga tao upang makakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago at maibahagi. Itinuturing din itong dining at agham, Sining at agham ng pagtatala, recording, pag-iingat, storage at pagpapalaganap ng impormasyon o information dissemination. Kasiyasiyang gawain, paggamit ng computer, internet at email, ngunit may kalakip ng mga salik ng paggamit ng mga ito. Okay. So, sa information technology and communication, pwede din itong maging agham natin o tulay sa mga pagtatala. Ano sa mga pagtatala? record. Record no, sa itong mga files o napusay, meron din siyang storage at pagpapalaganap ng informasyon or information dissemination dito ay pwede nating magamit ang ICT sa pagpapalaganap o pagbibigay ng mga impormasyon. Gamit ang Computer, ano pa? cellphone, internet, Telepono. email, at iba pa. Mabuti. Pero, sa paggamit nito, ay may mga rules ato sa paggamit. So, hindi tayo pwedeng basta-basta gumamit lang ito na hindi natin alam kung ano ang rules na ating dapat sundin. Pakibasa mga bata. Mga salik sa paggamit ng computer, internet, at email. Exposure o paglalantad ng mga di nakangkop na materyales. Maaari kang makita ng materyales na tahasang sexual, marahas at ipinagbabawal o illegal. Okay. Dito, sa ICT, ay pwede tayong makakita ng mga bagay na hindi dapat pwede makita, di ba? Opo, teacher. Gaya ng mga sexual na mga bagay. So, hindi tayo basta-basta gumagamit ng mga internet o website na hindi natin alam kung ano ang meron sa website na iyon. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Okay, next is Viruses, adware at spyware. Maaaring makakuha ng mga virus sa paggamit ng internet na maaaring makapinsala sa mga files at memory ng computer at makasira sa maayos nitong paggana. okay, so hindi lang tayo mga tao ang nakakakuha ng virus. Pwede rin makuha ito ng mga gadget or computer. Kagaya nito, aking laptop. So, kapag hindi ko ito ay nangakiningatan at basta-basta lang ako kumonekta sa iba't ibang gadgets na hindi ko alam kung may virus na pala iyon, ay pwede makuha ito ng aking laptop at masira. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo, teacher. Okay, so kung meron kayong mga gadgets sa inyong mga bahay, huwag kayong basta-basta kumonekta kagaya ng pag-bluetooth o paggamit ng sa memory card sa ibang gadget. So, huwag kayong basta-basta gamitin ng memory card or gadget ng iba upang hindi magka-virus ang inyong gadget or laptop ba or kahit anong gadget. Naintindihan mga bata? Opo, teacher. Okay. Next. Panliligalig at pagnanakaw o harassment at cyberbullying. Maaari tayong makaranas ng cyberbullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi kilala.
Okay. So, sino sa inyo dito ang may social media account? Kami po, teacher. So, pag kayo ay may social media account, hindi kayo pwede basta-basta Makipag-ugnayan. makipag-ugnayan sa mga tao. Hindi kakilala. Okay, dahil ito ay maaaring makasira sa merong mga taong masasama ang motibo. Opo. Diba? Makikipagkilala sila sa inyo, ngunit ay masama ang kanilang motibo at Maaari tayong malagay sa peligro. okay, or may mga kakilala kayong mga classmate or friend nyo na mga bully or nagpo-post sa social media na mga cyberbullying na post. Hindi pwede yan ha, dahil peligro yan at pwede kayong makasuhan yan. Dahil meron na tayong anti-act na cyberbullying. Okay, naiintindihan mo mga bata? Opo, teacher. Okay, so, huwag kayong magbully ng mga tao. Kahit na sa personal pagbubully, hindi pwede. At lalong-lalo na sa cyber or through online at mga social media account. Naiintindihan ba? Opo, teacher. Okay, next. Pagnanakaw ng pagkakakilanlan o identity thief. Ang naibabahagi mong personal na impormasyon ay gamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen. Maaari ding makuha ang impormasyon na hindi mo nalalaman o binibigyang pahintulot. Ito ang tinatawag na identity theft o fraud. Okay. So, ang identity theft ay ang pagkuha ng iyong sariling identidad. Diba? So, huwag kayong basta magbigay ng mga impormasyon na mga importante katulad ng iyong pangalan or kung saan kayo nakatira. Dahil ito ay pwedeng gamitin ng mga masasamang tao para gumawa ng krimen. Or pwede kanilang gamitin ang inyong mukha or ang inyong larawan para magawa ng krimen. O di ba? Nagtuo sila nagtuo mo ka ng wala bituan pero gigamit na din mo noun sa paggawa ng krimen. Naintindihan ka mga bata? Opo, teacher. Okay, next is kibasa. Ilan sa mga kasiyasiyang at tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet at email. So una, tiyakin o itakda kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung gaano matagal maaaring gumamit ng computer, internet at email. Pangalawa, magpa-install o magpalagay ng internet content filter. Magagamit mo ito upang ang kapakipakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at maida-download gamit ang internet. Okay, so sa paggamit ng computer at email ay tiyakin na makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o mga kaibigan tuwing online. So pag online tayo, huwag tayong basta-basta makipag-ugnayan sa mga taong hindi natin kilala personally. Dahil sa ito sa rason, na maaaring rason na Tayo ay mapahama. yes. At ma-haras, di ba, mga bata? Opo, teacher. Tulad ng pinakita ko kanina, mga sexual harassment or cyberbullying. Okay. Next. Okay, basa mga bata. Ilang bagay na dapat isaalang-alang para sa ligtas na paggamit ng internet. Una, magkaroon ng malinaw na patakaran ang paaralan sa paggamit ng computer, internet at email. Pangalawa, ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. So,
Pangatlo, alamin ang pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon. Okay, so sa paggamit ng internet ay dapat, so halimbawa sa dito, pinagbabawal ang pagdadala ng mga pagkain na inumin sa loob ng computer laboratory. So, sino sa inyo dito ang nakapunta na sa computer room or laboratory? Kami po, teacher. O, di ba? Bawal magdala ng pagkain sa computer laboratory. Opo. Dahil maaari ito makasira sa mga Gadget. gadget. Mga computer. Yes. So, alamin ang pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon. So, kung sa akong gingon ganina, na dili basta-basta Makipag-ugnayan sa hindi kilala. at huwag basta-basta ibigay ang Impormasyon. impormasyon, lalo na at pribadong impormasyon kagaya ng saan kayo nakatira, ano yung tunay na pangalan, para makaiwas sa mga Pahamak. pahamak sa social media or online. Next. Pang-apat, ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. Pang-lima, buksan ang internet na may pahintulot ng guro. Bisitahin lamang ang mga aprobadong sites sa internet. At panghuli, huwag maglathala, magbigay o mamahagi ng anumang personal na impormasyon tungkol sa inyo o sa anumang personal na impormasyon sa ibang tao, katulad ng tirahan, email address, numero ng telepono. Okay. So, gaya ng sinabi ko kanina, ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. So, isa na doon ang bawal magdala ng pagkain. At kailangan pag gumagamit tayo ng computer o laptop, dapat maingat tayo, di ba? Opo. Para Hindi masira. hindi masira ang ating mga gadget. Okay, so, buksan ang internet na may pintulot ng guro. Okay, so, sa paggamit ng computer, sa lalong-lalo na sa laboratory, computer laboratory ng ating paaralan, dapat gamitin lamang ito ng may pintulot ng guro. At bisitahin lamang ang mga providing sites sa internet. So, huwag na huwag kayong mag-open ng mga sites na hindi aprobado ng inyong guro. Magaya ng mga black sites o mga pinagbabawal na sites. Lalong-lalo na sa sexual na mga content, pinagbabawal ang paggamit ng mga sites na hindi aprobado. Okay, huwag maglathala magbigay ng mahagi ng anumang personal na information. Okay, so, sasabihin ko ulit na bawal. Ano nga yung mga bata? Bawal po magbahagi ng mga personal na impormasyon. Okay, very good. So, dili dyan na ito ihatag ito mga impormasyon ng mga importante, di ba? May mga Opo. cause na o harm sa atuhan. Okay, so, tandaan, dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa lahat ng paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information Communication Technology o ICT, katulad ng computer, email at internet. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga bagay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer at internet at email. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Okay. Ngayon, alam niyo na ang mga salik sa paggamit ng computer, internet at email at responsableng paggamit ng computer, ay alam kong handang-handa na kayo sa ating mga katanungan na ibibigay ko sa inyo. Ngayon mga bata, tatanungin ko kayo. Itaas lamang inyong mga kamay kung gusto ninyong sumagot. Naintindihan ba? Opo, teacher. Okay. Unang katanungan. Basahin mga bata. Ano ang kahulugan ng ICT para sa iyo? Okay. Sino gustong sumagot? Itaas lamang ang kamay. Ako po, teacher. Okay. Para po sa akin, ang kahulugan ng ICT ay Information Communication and Technology ay ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon upang makatulong sa ating araw-araw na pamumuhay. Gaya ng pakikipag-ugnayan sa
ating mahal sa buhay sa malayong lugar gamit ang mga computer or anumang gadgets. Okay, very good. Bigyan natin ng isang bagsak si Lubere. Okay. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Okay, basahin ang panuto. Gumawa ng sariling Dalawang patakaran para sa sumusunod. Isulat ang iyong sagot sa isang manhap ng sa papel. kalahating papel. Okay, so get 1/4 sheet of paper, class, and start answering. Okay. 5 minutes more. Okay, class, pass your papers now. In the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sa ating okay. Maraming salamat sa pagkikinig, class, at wala tayong assignment ngayong aralin na ito. Please stand for our closing prayer. Please read the prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Okay, goodbye, class. Goodbye, teacher. Okay.